Si Oweng ang malinis na kuting. Kwento ni Teacher Nani, sulat ni John Ray D. Alcantara. Si Oweng ay kakaiba sa lahat ng kuting. Pagkagising sa umaga, inayos niya na agad ang hinigaan niyang kama. Diretso siya agad sa banyo upang maligo at magsipilyo. Isinuot din ang uniforming puti at sinuklayan niyang mabuti ang kanyang balahibo. Sinuot din ni Oweng ang kanyang malinis na medyas at ang kanyang sapatos ay pinupunasan niya upang ito ay maging makintab. Magandang umaga po! Bati niya sa inang abala sa pagluluto sa kusina. Magandang umaga, Oweng! Halika na nang ikaw ay makakain. Nakangiti na tawag nito sa kanya. Bago dumulo sa mesa, naghuhugas muna ng kamay si Oweng. Bago kumain, nag-aalay muna siya ng dasal. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang ibinigay niyo sa amin, ang wika niya. Kumain ka ng mabuti upang may lakas ka sa pagpasok sa eskwela. Ang wika ng ina. Ang mga gamit mo ba ay nakahanda na? Ang pahabol na tanong nito. Opo, kagabi ko pa po inihanda, sagot ni Oweng sa ina. Sa eskwela, si Oweng ay laging tumutulong sa paglilinis ng kanyang silid-aralan. Siya rin ang laging nangunguna sa paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura. At bago kumain si Oweng, ang leader para sa paghuhugas ng kamay ng buong klase. Isang araw, habang kumakain, nahulog ni Ping ang kanyang baon sa sahig. Agad niyang itong pinulot at akmang isusubo nang pinigilan siya ni Oweng. Naku, Ping, ang iyong pagkain ay marumi na. Maaari kang magkasakit kung kakain ka ng maruruming pagkain, ang wika ni Oweng sa kaklase. Eto, hati tayo sa baon ko. Dalawa naman ito, sayo na ang isa. Sabay abot ni Oweng sa kaklase. Salamat, Oweng, wika ni Ping. Subalit, ba't hindi na pwede kainin ang nahulog ng pagkain? Ang iba naman ay kinakain pa iyon. Naguguluhan na tanong ni Ping. Ang sabi ng nanay ko, ang kalinisan ay kalusugan. Kung kakain ka ng marumi, maaari kang magkasakit. Paliwanag ni Oweng. Narinig ng teacher ang usapan ni na Oweng at Ping. Tama ka, Oweng, ang kalinisan ay kalusugan. Kaya dapat lamang na maging malinis tayo sa sarili at sa ating kapaligiran. Nakangiti na paliwanag nito. At dahil sa ipinakitang kalinisan ni Oweng at sa kanyang sarili at sa kanyang kapaligiran, binigyan siya ng parangal bilang sa pinakamalinis na kuting. Mula noon, naging masinop na rin sa kanilang sarili at kapaligiran ang mga kaklase ni Oweng. At dyan po nagtatapos ang ating maikling kwento.